may maganda po ritong pangyayari, ako nahihiya po ako na nakakahiya po para po sa parte ng yung sa DILG. Alam niyo po, mayroon tayong three separate branches of government. Executive na pinamumunuan ng presidente at under niya diyan lahat ng kanyang sekretary, lahat ng mga gobernador, mayor, executive. Tapos meron po tayong, judiciary na binubuo po ng mga Supreme Court at ng lahat ng korte. Tapos meron po tayong, legislative, tagagawa ng batas na binubuo po ng Senado at ng House of Representatives. Tatlo po 'yan na independent sa bawat isa. Tignan niyo po kung anong uri ng pamumuno meron si Win Gatchalian. Maaaring hindi niya po alam, pero imposibleng hindi niya alam, 'di ba? Kasi sabi nga, kahit bar planker, kahit mga mag-aaral po ng halimbawa po yung mga estudyante na naipaliwanag po sa kanila yang 3 branches of government, co-equal, hindi po nasasakop ng isang-isa. Pero sa ginawa ni Win Gatchalian, internal internal po yun, usapin ng mga senador-senador, eh. Bakit ka mag-iimbita ng sekretary na alter ego ng Pangulo ng Pilipinas? Alam niyo ba yung mga sekretary? Sila po, alter ego sila ng Philippine President. Kasi hindi naman lahat mapupuntahan ng Philippine President. So, ang nire-represent po nila yung Philippine President. So, nakakahiya po kay John Vic para kay John Vic na nakikisama ka dun sa usapin internal ng Senate presidency, nire-request ka. Nakakahiya kay Win Gatchalian. Bakit ka magre-request na ikaw ay protektahan ng executive department? Para mong ipinahiwatig na under ka ng executive department. Kung ang ni-request mo sana ay kasi meron ka namang sariling OSAA, eh, kung talagang kikilalanin ka ng OSAA. OSAA ba yung bakit kinakailangan mo ng outside forces katulad ng mga kapulisan? Meron din namang talagang mga Marines na nagbabantay po sa Senate. Hindi ko po maintindihan, eh. Kaya ang basa ko diyan, nako-compromise yung independence ng Senate sa paghingi ni Win Gatchalian ng tulong para sila ay protektahan ng DILG. Hindi po sakop ng DILG o ng presidente yung Senado. Bakit po yung alter ego ng presidente naroon sa Senado? Wala naman silang huhulihin. Okey lang yun kung manghuhuli kasi under niya yung kapulisan. Eh, at that time ano lang po, poproteksyonan niyo lang yung Senado, bakit DILG pa? At dahil diyan, nagkaroon nga po ng gitgitan. Wala naman po nasaktan, pero ang hirap po ipaliwanag ni John Vic na hindi raw niya po hinaharang samantalang ang daming video. Okey, eto po, pakinggan po natin yung sinasabi ni John Vic Remulla sa pasimula kung ano po yung kuwento niya na naganap. Palabas na ako eh. Nag-usap lang kami ni Senator Will. Palabas na ako. Pagkita ko, isang dinugyong tao dumarating papunta sa akin eh. Eh kung hindi ko protect ang sarili ko, ano ako, hindi ko ano yun, matagalitan ako. So, I had to Okey, so ang paliwanag niya sa pakikipagtulungan niya pakikipagtulakan niya kay Robin Padilla. Kasi kung hindi siya makikipagtulakan baka maano siya, maano ba siya sa likod, matulak siya. Oh, eh, alam niyo, siguro hindi ko alam kung ano yung mentalidad, siguro 'yan yung mentalidad ng matatapang. Kasi ang luwag, eh. Sabi ni John Vic, mga 50 raw yung paparating, eh. Kaya
kaya siya nakipagtulakan para hindi siya matulak. Kung wala ka namang balak silang harangin, bakit hindi ka na lang kung ako kasi yun, logic po, ang luwag pa nung bandang kanan, eh. Bakit hindi ka na lang pumunta sa kanan, umiwas ka para makadaan sila, kung wala ka namang balak na harangin. Kitang-kita po, na nagtulakan kayo ni ano, ni Robin Padilla, eh. Ang problema mo nga lang tinutulak mo si Robin, pero si Robin defensive lang. Dahil ang gusto niya lang, hindi mo maharang yung mga pinadadaan ni Robin Padilla. Okay, ang tendency pala, 'pag ayaw mong humarang, makikipagtulakan ka? Hindi ka humaharang pero nakikipagtulakan? Puwede ka namang umiwas, eh. Bakit ka nasa gitna? Yun po ang pinakamalaking question natin kay John Vic. Pakita lang natin ng konti yung video para po may sa mga hindi po nakapanood. Ayun lang, ba't ayaw lumaki? Tignan niyo 'to, ayan yung video sa taas, Palabas na ako nag-usap lang kami ni Senator Will. Palabas na ako, makikipagkita ko isang dilubyong tao dumarating papunta sa akin. Kung hindi ko protektahan ang sarili ko, Ah, Secretary John Vic, eto ka, 'di ba? Ayan ka, ang luwag dito sa bandang kanan, Kung hindi ka nakipagtulakan, wala naman sa likod mong tao, eh. Kung umiwas ka lang diyan, hindi ka na makikipagtulakan diyan, hindi ka matutulak, ayan, ma Ayan ang luwag dito sa kanan mo, walang tao, kasi siguro they were mga 50 sila. Diba? Pumunta ako dito para mag-confer lang kay Senate regarding security procedures. Nung paalis na ako, biglang nag-devote na rito. I just had to protect myself. Wala pa, there was no exchanges, there was no punches, wala nasaktan. But I didn't know, hindi ko na parating sila. Diba? Palabas So hindi niya raw alam na paparating. Yun yung problema, eh. Yan ang problema 'pag, paayos-ayos. Okay, hindi mo alam na paparating tapos nasalubong mo, 50 ang dumarating sa'yo. Ngayon kung wala kang balak harangin, paparating yung 50, gigilid ka lang, 'di ba? Pararaanin mo sila. Kitang-kita na nakipagtulakan ka, naroon ka sa gitna, puwede ka namang gumilid, eh. Ayun lang naman po yun. Siguro gano'n po yung pagkakaiba ng mentalidad ng matapang at mentalidad ng duwag na katulad ko. Kasi kung totoo yung sinasabi niya na ayaw niya makipagtulakan, gigilid ako. Kung ako yun, "Uy, eto na lumulusog," gilid ka na kaagad nun, walang tulakan na magaganap.